visit. Alright? God bless you. God bless you. So, punta na po tayo sa ating sharing mga kasama. Now, ito na po. Alright. Okay. Saan na yun? Ito na. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay. Today's text. Punta tayo. Today's text is found in Psalm 37 verse 1 and 16. So, dalawang verses po yung ating titingnan mga kasama. Kung saan dito po tayo magbabase sa ating subject for the day. Kung saan dito tayo tuturuan ng Panginoon ng mga dagdag aral patungkol sa kanyang mga salita. Psalms 37 verse 1 and 16. I'll be reading this in King James Version and also in another versions so that it will be clear to us all. Ito pong sabi mga kapatid, Psalm of David, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Verse 16, a little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Alright? At sabi naman dito sa English Standard Version, mga kasama, fret not yourself because of evil doers. Be not envious of wrong doers. For better is the little that the righteous has than the abundance of many. Okay, then lastly, sa Tagalog mga kasama, unawain po natin ang ating binabasa mga kapatid. Unawain po natin ito. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Verse 16. Let us jump in verse 16. Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa kasaganaan ng maraming masama. Praise the name of Jesus. Purihin po ang Panginoon ng kasama. So, ngayong umaga po mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ang atin pong subject, pagtutuon ng pansin, ang atin pong pag-uusapan is all about this subject, little is more. Itong little is more mga kasama, na kung saan ay makikita po natin yan dyan sa ating binasa po na binasa natin na verse, no? Little is more. When we say little is more, yung maliit, no, yung kokoonti ay sapat na, kumbaga pa marami. It is enough. Another explanation, no? Little is more. Kaya po ang masasabi ko dito, wag niyong i-underestimate kung meron kayong kaunti or kung sino mang mayroong kaunting bagay. That's why we cannot underestimate what is little that we have or what is little that a righteous man has. We cannot underestimate, hindi natin pwedeng pagtatawanan, hindi natin pwedeng kukutsain kung anong kaunting bagay meron tayo. Okay, so babalikan natin mga kasama. So, dito sa Psalm of David, in this text na meron tayo ngayon, dito sa Psalm 36 verse 1, the King David ay nagpaalala po sa atin, mga kapatid. Nagpaalala po sa lahat ng kanyang mga readers na nagsabi na, fret not because of evil doers. Kung sa Tagalog pa, huwag kayong mabalisa. Sabi pa doon, no? Huwag kayong mabalisa sa mga ginagawa ng kasamaan, no, ng mga masasamang tao, ni maghihili ka man sa kanila na nagsigawa ng kalikuan. When we say hili, kumbaga pa nagiging envious ka, naiinggit tayo. So ito pong pagkabalisa at pagkainggit, it is a common problem sa mga tao, mga kapatid. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. I don't know. Kasi mayroon nga tayong tinatawag ngayon na mga termino. Sino bang nakakaalam sa
tinatawag na termino na marites. Uso ngayon yung termino na marites, kung saan nagtanong ako kay Mrs., ano bang ibig sabihin ng marites, Mrs.? Marie, anong latest? Ganun pala yun. Ganun pala yun, yung yung meaning ng marites. Marie, anong latest? At walang ibang pinag-uusapan ay yung ibang tao. So, pasensya naman kasama, but this is real na nangyayari sa ating bansa na kung merong nakikitang bago sa kanilang kapitbahay, I don't know, ano? Magiging usap-usapan na agad sa ibang pamamahay. Lalo na yung mahilig sa mga inggit, yung mga tao na nababalisa kung ano yung mga progreso ng kanilang kapitbahay. Do you agree with me, my dear brothers and sisters in Christ? It is very common talaga dyan sa Pilipinas sa atin na yung mga tao ay yung nandyan talaga yung inggit, pagkainggit. Pag nakita yung kabila na ganito yung ginagawa, abay, gusto din nilang gawin. Sapagkat gusto din nilang makamtan or maranasan yung nakikita nila na nararanasan ng kanilang kapitbahay or ng kanilang kapwa-tao. So yun po ang the real situation ng mga tao, covetousness, sabi ng ating kapatid. So pinabulaanan tayo ng salmong ito, the Psalm of David, about not fretting ourselves because of the evil doers. By the way, the focus of this subject, no, about the evil doers, yung mga gumagawa ng mga kasamaan. Pero minsan, yung mga tao na mga nandyan sa Panginoon, it is a temptation, no? Natutukso po tayo na tingnan yung buhay ng mga taong masasama. Sino ba yung mga masasama, mga kapatid? That means the ungodly people. Those people who don't believe in God, those people who live themselves on their own, those people who are not listening to the Word of God, those people who do not care about the plans of God, about the will of God in their lives. Kampi ni Marisol. Mayroon pa palang Marisol. Ano ba yung Marisol din, kapatid na Shirley? Akala ko Marites lang. Marisol din pala. Mayroon pala. Baka mayroon ding Maryland. Ano pa? But anyway, punta tayo. Okay, fret not thyself because of evildoers. So, ayan. Fret not, neither envy. Huwag mabalisa or huwag mainggit, mga kapatid. Ang unang punto po na ating makikita dito. So, mayroon tayong babasahin ngayon. In Proverbs 19 verse 3, bakit hindi tayo kailangang mainggit sa kanila, sa mga manggagawa ng masama? Although mayroon silang riches, kasi po alam natin na karamihan sa mga tao na pera-pera yung focus, kumbaga pagpapayaman lang lahat ng focus, yun po yung mga tao na talagang ang panahon nila ay ginugugol nila dyan kumbaga yun na yung Diyos nila. Yun na yung sinusunod nila. If you are a business-minded, my dear brothers and sisters in Christ, if you are a business-minded, talagang yung isip mo ay sa ginansya, sa kita. Tama po ba? Hindi ka naman siguro magiging businessman kung hindi ka nag-iisip sa kita. Kung hindi mo iniisip yung magiging profit mo. Tama ba? You cannot call a person a business-minded kung hindi na yan ginagawa. So most of the business-minded people are thinking about the profit. Kung paano yumaman, kung paano. And sometimes, and most of them, they forget to follow the will of God. I'm not judging the person or the people, but this is what is happening. This is a reality. And this is what the Bible says. The wrongdoers, that means they are doing things for them to get rich by a bad way, sa mga masasamang pamamaraan, mga kasama. Okay? So, Proverbs 19 verse 3, the foolishness of man perverteth his way, and his heart fretteth against the Lord. Ang lalim pala nito, mga kasama. So, dito sa
New American Standard Bible, ito sabi, the foolishness of a person ruins his way. Ito mas linaw, no? And his heart rages against the Lord. Yung kamangmangan ng tao, or ito na lang, dito na lang sa Tagalog, ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad. At ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Kailan ba nagiging mangmang yung tao? Sa pag-aakalang siya yung may hawak ng kanyang buhay, mga kasama. Kung ang isang tao ay nag-aakalang siya yung may-ari ng kanyang buhay, walang pwedeng makikialam, walang Diyos. Kahit ang Panginoon ay hindi nire-respeto, those people are what the Bible is referring to about the foolishness, no? About the foolish people. Kaya pag ikaw, sasabihin mo sa sarili mo, ay walang Diyos, hindi totoo yan. Bakit namatay yung aking nanay? Bakit napatay yung aking tatay? Bakit namatay yung aking anak? Bakit namatay yung aking mahal? Nagpray naman ako, humingi naman ako ng tulong sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, He is the healer. Pero hindi naman niya pinagaling. So walang Diyos. May ganun mga kapatid, may mga ganun na nawala na yung ano nila sa Panginoon. So, they are fooled by their own ways. And ito sabi niya, at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. No, kita mo na, nagagalit. Baga, ayaw niyang makinig, ayaw niyang pakinggan ang salita ng Diyos. Ayan na naman si pastor. Nagpipreach na naman. Ayan na naman yung alam mo na, galit sila. Ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Kasi palagi silang galit sa Diyos. Because all of the man's way ay hindi po kaparaanan ng Diyos. Ang kaparaanan ng tao ay hindi po kaparaanan ng Diyos. Lahat po ng gusto ng tao ay laban sa paraan ng Diyos. Totoo po yan mga kasama. Kasi po pag hindi tayo namumuhay, pag hindi natin nakilala, hindi natin tinanggap yung biyaya ng Diyos, ng habag ng Diyos sa ating buhay, hindi natin naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, ganyan po tayo mga kasama. Nabubuhay tayo nang naaayon sa ating sariling pag-iisip, sa ating sariling plano, na iniisip natin tayo yung pinakamagaling, na walang makakatalo sa atin, na lahat ng ating gagawin ay para sa ating sarili kapakanan. Wala tayong pakialam sa gawain ng Panginoon, wala tayong pakialam sa kapatiran. Hallelujah, praise the name of Jesus. Umayos ka aking microphone. Ayan. So, walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi matulungin, hindi mahinahon. Hindi, yun. Are you still there, my dear brothers and sisters in Christ? Do you agree with me? So, ang kanyang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Kaya, huwag tayong mabalisa, mga kapatid. Huwag tayong mag-inggit. Kaya sabi niya, no? Kasi pag naiinggit tayo, magnababalisa tayo sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang kalagayan sa buhay, sabihin natin, ang yayaman nila, ang dami nila ng sasakyan, ang dami nilang bahay. Alam niyo po, pag nafi-failure yan, pag nalulugi yung mga ganyang tao, mga kapatid, mainit ang ulo niyan. Tama ba? Alam mo, pag business-minded ka, kunting lugi. Pag talagang iniisip mo yung negosyo mo, sasabihin ko ito sa'yo, totoo ito. Pag talagang iniisip mo palagi yung kita, income, kunting mali, kunting lugi, aburidong-aburido ka na. Totoo, hindi? Ha? Maiinit na yung ulo mo. Buong araw ay sira na. Wala nang magiging maganda sa iyong paningin. Lahat ay masama na. At mga kasamahan mo sa trabaho o sa business ay maaari mong magiging kaaway. Hallelujah. Good morning sa ating Pastor Giovanni Dinsay. Good morning, Pastor. Welcome sa ating online devotion. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Am I right, brothers and sisters in Christ? If you are all thinking about the profit, sana yung kita? Sana yung bakit ganito, ganyan? Bakit may lugi tayo? Ganito. Ano ba naman ito? Ano ba yung pinagkagawa nyo? Naman. Mga wala kayong ganon. Kung ano-ano na yung magiging lalabas sa bunganga. No, ganyan po yan. Ganyan po yan talaga. So,
magiging magagalit pa sa laban sa Panginoon. Ayun. And then, kasi lugi, ayun. Kung ikaw, Kristiyano, nalugi ka na, tapos nainggit ka sa kanila, gusto mo ring magnegosyo, gusto mo ring magkaroon ng maraming pera, yumaman, so you are driven by those thoughts, by the envy, yun, magagalit ka na. And then, makakalimutan mo na yung gawain sa Panginoon. And then, kung may mag-i-invite sa'yo, ay, sandali lang muna kasi meron pa akong asikasuhin. Ganun na, mag-iiba na. But anyway, my dear brothers and sisters, guys, do not envy. Huwag tayong sa kanila, no? So, patuloy tayo. So, meron pa ditong, kasama, meron pang verse dito, fret not, no? Proverbs 3 verse 31. Okay. Saan ang sahod ko? Resibo na lang ba? Sabi ng ating John Gabriel. Salamat sa pag-ambag, kapatid na John Gabriel. So patuloy tayo in Proverbs 3 verse 31. Itong sabi dito mga kasama, do not envy a man of violence and do not choose any of his ways. Hallelujah. Huwag kang huwag kang mainggit or mahili. Huwag mahili sa ginagawa ng masama. Hallelujah. So, huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. So, ito pong sabi ng Panginoon dito mga kasama. So, hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, malinaw na malinaw po mga kapatid. Malinaw pa sa tubig. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Praise the name of Jesus. Purihin ang Diyos. Okay, patuloy tayo. Okay. Praise the name of Jesus. Proverbs 23 verse 17, itong sabi, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all day long. So, wag kang managhili nga, sabi nga doon. Kundi magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Lumagay ka sa Panginoon, sabi pa niya. Imbis na mainggit ka sa ginagawa ng mga masasama, kasi sa kanilang sitwasyon, sa kanilang buhay, nakita mo umasinso sila, ilagay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Baga pa, sa Bisaya, ipahiluna ang imong kaugalingon diya sa Ginoo. Ilatag mo yung sarili sa Kanya. Lord, I am giving myself to you. Lord, I am placing my faith unto you. I am placing my trust unto you, Lord. So, hindi natin maiwasan. Yung mga mata natin makakakita talaga sa mga nangyayari sa ating paligid. But let us not be tempted na kainggitan natin sama. So, wag, sabi niya, lumagay ka sa Panginoon buong araw, all day long. So, sa lahat po ng panahon ito, hindi lang po sa isang beses, all day long. So, everybody say, all day long. All day long, my dear brothers and sisters in Christ. So, fret not, do not be envious about what is happening to the sinners or to the wicked people. Okay, number 2 mga kasama, little of a righteous is better than the riches of the wicked. Bakit? So ang tanong, maring magtatanong tayo sa number 1, bakit hindi natin kailangang mainggit? Bakit hindi natin kailangang mabalisa sa mga nangyayari, sa mga masasama? Kung sila'y umaasinso, sila'y umuunlad yung kanilang pamumuhay, mas nagiging mayaman sila kaysa atin when it comes to material things. No? Naging mayaman sila when it comes to mga bahay, mga sasakyan, mga alahas, mga pera, yan. Bakit kailangan nating hindi mainggit sa kanila? Bakit kailangan nating wag mabalisa sa kanila? Because, number 2, little of a righteous is better than the riches of the wicked. We can read it in our text, mga kasama. In Psalms 37 verse 16. Mas maayo pa. Yung kaunti, mas mainam pa yung kakaunti ng mga matuwid na meron sila kumpara sa mga yaman. Sabihin natin, sa mga yaman ng mga gumagawa ng masama. Sa mga yaman ng mga taong hindi kumikilala ng Diyos. Hallelujah. Okay, Proverbs 3 verse 33.
The curse of the Lord is on the house of the wicked, but He blesses the home of the just. In King James Version, yan po ang sabi mga kasama. Sa Tagalog, ito naman po, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Ayan mga kasama, aanhin mo yung kayamanan dito sa mundo. Hallelujah. Aanhin mo yung sobrang dami ng yaman mga kapatid dito sa mundo. Kung ang sumpa, ang tunglo sa Diyos naa sa imong panimalay. Oh. You want a proof of the curse of God? You may ask, dito to yan, Pastor. So, the curse of God is working. You can see nowadays, ang daming curses na nangyayari. Because of the curses from God to all the people who are continually doing evil. Alam mo, nakikita mo ngayon, ang daming mga sakit, daming mga dilubyo. Meron ding mga pamilya na nagtataka ka na lang, bakit ganyan nangyari sa kanila? Because of the curse of God, no? Aanhin mo yung maraming yaman, mga kapatid. Kung ang curse ng Panginoon ay andyan, sabi niya. So, yun. Okay, patuloy po tayo. In 13:25, this Proverbs has a lot of wisdom, my dear brothers and sisters in Christ. No? The righteous eats to the satisfying of his soul, but the stomach of the wicked shall be in want. So ito maganda. Yung mga matuwid, yung mga taong pinipili ang Diyos, yung mga taong patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos, yung mga taong patuloy na, yun bang, wala tayong ibang inaasahan, wala tayong ibang pinaniniwalaan, yung paninindigan natin sa buhay na nasa Diyos. Sabi pa niya, they eat to the satisfying of his soul. The righteous eats to the satisfying of his soul. Hindi lang po yung iniisip natin yung ating mga katawan, mga kasama. O yung ating, kita mo naman. Ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa. It is not just about ourself, our flesh, but we are thinking about the soul. Kumbaga, kung ano yung enough, kung ano yung tama sa ating sarili. Hindi yung nagpapasubra tayo. When we say kabusugan, we know that, alam naman natin yung busog, mga kapatid. Pag kumakain tayo, bakit tayo kumakain? Kasi nagugutom tayo. Tama po ba? Tama, Pastor? Siyempre, kasi nagugutom tayo. Pero, pag nabubusog na tayo, humihinto tayo, mga kasama. Amen? Humihinto tayo, tama ba? Kasi busog na tayo. Or baka kumakain pa rin tayo kahit busog na tayo. Humaharap-harap pa rin tayo. Mayroon ba dito, mga kapatid, na yung mga tao na kahit busog na, ayun, baang pagyapon, hala, hungit, hantod, bisag pila ka plato na nahurot, mga kaigsunan, naba ta dire? Hello, my dear brothers and sisters, good morning. Mayroon ba dito? So, hindi po ganyan, mga kapatid. Hindi po ganyan. Kundi, kung ano yung demand ng ating pagkagutom, pag nabusog na tayo, na-feel na natin na, I am satisfied. It is enough. Hindi na yung nagpapasubra. Naalala ko noon, nung kabataan ko, pag merong mga kainan, nandun ako. Ang bilis. Tapos, yung plato, ayan, ang dami. Tapos, hindi, tapos, hab na. Hab, tama din mo pa ni Rajan Gabriel. And then yung mga kasamahan ko, ganun din. Allah, sige. Sabi ko, ano ba yan? Onya, Pastor, sa birthday atong panidan. Hallelujah. Ayaw. Sister Chichay, basig yung panidan. Di na sila mukhaon. My dear brothers, I'm just stating the reality, no? So, ganyan po. Nang naaayon, no? Yung baga pa, is it enough? Kung baga, tamang-tama lang, katamtaman. Huwag yung nasusobra. Tama, mga kapatid? Pero sabi niya, ngunit ang tiyan ng masama, hallelujah, shout out sa mga tiyan dyan. Shout out sa mga tiyan, itago yung mga malalaking tiyan, okay. Ngunit ang tiyan ng masama ay mangangailangan. Sa English, dito sa New King James Version, but of the stomach of the wicked shall be in want. Kumbaga, kahit busog na, parang nakukulangan pa rin.
nakukulangan pa rin. Gusto ko pa, gusto ko pa, gusto ko pa. Ala, sige, pasok, pasok. O kaya, dyan na yung problema na gluttony. Sabi ng ating kapatid Cirilo, glutinous spirit. By the way, guys, yung pagka-glutinous pala, yung pagka-harab-harab pala natin, yung pagka, anong tawag dyan? Yung pagka, ano ba sa Tagalog yan? Yung greediness, kumbaga, no? Yung pagka-dalok-dalok ba, pagka-sirok-sirok, di ba yan, naiyas Ginoo? Hindi pala yan sa Panginoon. Hindi sa Panginoon yan. Hindi po pwedeng, hindi po pwedeng nagsisilbi tayo sa Panginoon, nag-worship tayo sa Panginoon, pero hindi natin makukontrol yung tiyan natin. Sabi pa niya, ang matarong naghahatag pagtagad sa mapagtudlo, may tungod sa pulong sa Diyos, apan ang mga taong dautan, kanunay nagpangita sa mga butang sa kalibutan. Tinuod na siya. Huwag pagkatagbaw, mga kaigsunan. Huwag pagkatagbaw ang sarili. So, diri sa Bisaya, nga gisir ni Pastor Giovanni, no? So, ang pagtagad sa mga taong matarong, dili lang sa atong tiyan, mga kaigsunan. Hindi lang po sa tiyan, hindi lang po sa satisfaction ng ating mga kinakain, but the more yung ating pong binibigyang pansin, yung ating kaluluwa, mga kasama. And that is by listening to the Word of God, following His teachings, and remaining in His presence. Ganyan po, mga kasama. Amen. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Luwalhati sa Diyos. Hallelujah. So, hindi lang po sa kain. Hindi lang po all about kain. Kasi nga, sabi ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not about eating. Ang kaharian ng Diyos ay hindi po tungkol sa mga kain. But the kingdom of God is righteousness. Sabi niya, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Meron pa nga kanta yan. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody say, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, ganyan po, mga kapatid. So, praise the name of Jesus. So, yan. Tinitingnan ko tuloy yung aking tiyan. Baka lumalaki na lang kasama. Si Pastor nag-ano dyan, pero yung tiyan niya malaki. Hindi nagsisinungaling daw yung tiyan. But anyway, mga kapatid. So, yan lang po. Mag-ingat lang po tayo, mga kasama. Okay, so it is better to have little with the fear of the Lord than having riches but are wicked. So, mas mainam na yung meron tayong kaunti sa ating mga buhay basta yung takot sa Diyos ay mananatili dyan sa ating mga puso, mga kasama. Sabi ni Pastor Giovanni, luwas ko kay gamay akong tiyan. Pastor Giovanni. Si Pastor Giovanni, mga kaigsuunan, gamay daw yung tiyan. But anyway, mga kaigsuunan, balik ta sa atong topic na to. Little is more. So yung kaunti na may kasama ay mas mainam pa sa mga yaman ng mga masasama, gumagawa ng masama. When we say masasama, yung mga taong walang takot sa Diyos. Yung patuloy na namumuhay sa kanilang sarili lamang. Namumuhay ng naaayon sa kanilang pag-iisip, naaayon sa pattern ng sanlibutan. So sabi dito sinulat, it is better to have little with the fear of the Lord. Ito po yung pinaka-importante, pinakamahalaga. Yung magkakaroon tayo ng takot sa Diyos. When we say takot sa Diyos, hindi po yung parang takot ng isang manananggal o takot sa aswang o takot sa kung ano-ano man. When we say about the fear of the Lord, we are honoring God sa ating mga buhay. Sa anumang ginagawa natin, we are giving back all the glory and honor to God. Amen. Praise be the name of Jesus. Then having riches but are wicked. Magkakaroon nga tayo, maging mayaman nga tayo. Dadami nga yung pera natin, pero yung Diyos, mga kasama, napalitan na ng pera. Hallelujah. Yes, there are people saying that money is not bad because it is a necessity. Yan ay pangangailangan. Pero kailan naging masama yung pera? Pag yan na yung nagiging Diyos mo. Yan na yung sinusunod mo. Yan na yung laman ng utak mo. Yan na yung palaging
lahat ng mga paghirap, pagkikilos mo, pagsisikap mo ay para sa pera na lahat. Instead of giving to God your effort, your strength, your mind, your thoughts sa Panginoon, doon na sa pera. Kaya nga minsan yung sinasabing mark of the beast sa Revelation, if we think deeper, we can consider also money. Money, because ito na yung nagiging laman ng isip ng mga tao sa ngayon. Money, forehead and the right hand, na yung pagsisikap ng mga tao, lahat ng mga iniisip ng tao ay para sa pera. Okay. Did you get my point? No? The mark of the beast, na ang laki po din ng tsansa na yung pera ay yun yung beast. But in a way, it is just a wisdom from God. Na baka yung pag-iisip natin ay merong literal na beast na lalabas. Merong mananap nga mugawas. Gikan sa dagat, gikan sa kayutaan. It is not that literal. But if we look up at to the money, saan ba galing yung mga pera? Iba't ibang lugar. Makakaroon tayo ng pera galing sa dagat kasi mayroon tayong mga businesses sa dagat. But this is not our subject for today, but let us take a look at this. Anong kaguluhan mayroon ng tao sa mundo? Because of money. Alam natin ngayon, sa panahon ngayon, nagkukuntisan po yun, nagpapalakasan po yung mga bansa ngayon. They are fighting against the economy. Iba't ibang bansa, no? Gumagawa ng mga ganun. Gusto nilang yumaman, gusto nilang maging mas kilala sa mundo, sila yung kilalanin. At sa pamagitan ng pagpaparami ng yaman. Kung mayaman ang bansa mo, kung marami pa. At by the way, mayroon tayong international currency which is recognized sa lahat po ng mga bansa. Kung dadalhin mo itong currency na ito, kahit wala kang pera, na currency ng bansang yan na pupuntahan mo, basta mayroon kang currency na ito, magagamit mo yan doon. Amen? What is the international currency, mga kapatid? It is the dollar, US dollar. The US dollar. If you have a US dollar, my dear brothers and sisters in Christ, kahit saan ka mapuntang bansa, pwede mong gamitin yan. Hallelujah. Magagamit mo yan. Unlike sa Philippine Piso, pag pupunta ka ng ibang bansa, hahanapan mo pa ng talagang lugar. Ang hirap hanapan ng exchange, no? Money exchange doon. Because hindi siya recognized as the international currency. But the international currency is walang problema kasi kilala sa buong mundo. So if you have this, kung saan-saan ka makakapunta, magagamit mo siya. And you have the comfort in your heart. So, ganyan po mga kasama nangyari because of the money, nag-away-away yung mga bansa, nagpapayaman, ganun po. Ganyan po yung nangyari. So, yun. It is better to have little with the fear of the Lord than having riches but are wicked. Alam po natin na may mga bansa na nagbago po yung kanilang mga sistema, yung kanilang mga patakaran dahil po gusto nilang mag-adapt sa mga Western ways, strategies para mag-survive yung kanilang economy. Makasurvive yung kanilang takbo ng kanilang ekonomiya. Kasi pag hindi sila mag-a-adapt, hindi sila mag-change ng kanilang style, ay maiiwan sila at maaring maghirap yung kanilang bansa. Ganyan po mga kasama. Kaya po wag lang po tayong mag-focus masyado sa mga bagay-bagay na kung saan yung ating naririnig na we need to pray, we need to learn more, we need to look deeper of what is really happening. So, alam mo ba na, okay, dagdag pa, gusto nyo pa mga kasama, dagdag ko pa in support to this money. By the way, Jesus Christ is sold. No? Ipinagpalit si Jesus ni Judas sa pera. Alam natin yan, no? Because of the money. Pinagpalit ni Judas ang ating Jesus Christ. Ipinagkanulo niya because of that money. So, ganun po. Kaya po, mga kasama, mag-ingat po tayo palagi, mga kapatid. Yung ating mga isipan, linisin po natin palagi. Hayaan po natin ang Panginoon na siyang lilinis palagi sa ating mga puso, sa ating mga isipan na
na yung ating intensyon, yung ating goal, Lord, help us that hindi po kami madadivert yung aming mga pag-iisip doon sa mga pera o sa yaman sa mundo. Alam naman natin na yung yaman sa mundo ay mawawala lang din. May katapusan din yan, mga kasama. Are you still there? Medyo mabigat yan, but I know that God will help you to understand. Okay, so meron tayong mga point dito, 3 point na iiwan ko po sa inyong lahat. Point number 1, don't be envious. Okay, wag po kayong mainggit. Wag po tayong mainggit, mga kasama. Iwasan po natin yung pagkainggit na yan. Hindi po yan nakakatulong sa ating paglilingkod sa Panginoon. Iwasan po natin yan. Don't be envious. Point number 2, be happy with the little things that you have. So, sasabihin mo, Pastor, kunti lang yung meron ako. Be happy with the little things that you have. Maging masaya tayo sa anong maliit na meron tayo. Kakaunting meron tayo. Ang importante, meron tayong takot sa Diyos. Ang importante, kasama natin ng Diyos. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen. Yung importante, yan, nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat araw. Hindi tayo umaasa sa ating sariling lakas. Hindi tayo umaasa sa ating sariling pag-iisip, sa ating kakayanan. But umaasa tayo sa Diyos. Yan po ang mahalaga. Kaya maging masaya kayo sa mga maliliit na bagay na meron tayo. That means, kung anong meron tayo ngayon, palagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Huwag na tayong mag-expect ng mas malaki. Huwag mo nang hanapin yung wala dyan. Like for example, kakain tayo. Kung ano yung ulam na nandyan, pasalamatan ng Panginoon, purihin ng Panginoon, sapagkat yan ay biyaya ng Diyos. Hallelujah. Yan ay bunga ng iyong pagsisikap kasama ang Diyos. Hindi mo yan bunga na kung ano-ano masasamang pamamaraan, but with the help of God, be thankful. Ayan, magpapasalamat, mga kasama. Okay, point number 3, always choose to be godly and contented. Magiging makadiyos at kontento, mga kasama. So shout out sa ating lahat ng mga nandyan na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa inyong panahon ay binigay. Okay, Timothy 6 verse 6, itong sabi, now godliness with contentment is a great gain. Yung makadiyos at merong pagkakontento sa sarili ay napakalaking bagay po. Malaking pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Luwalhati sa Panginoon. So mga kapatid, if you are always contented with what you have and you remain godly, that is a great profit. Yan po yung totoong kita. Yan po yung totoong ginansya sa buhay. Hindi po yung maraming pera pero ang daming problema. Maraming sasakyan, malaking bahay pero ang daming binabayaran sa bawat araw. Tapos wala nang panahon sa Diyos. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Luwalhati sa Panginoon. To God be the glory. Amen and amen. Hallelujah. Luwalhati sa Panginoon, mga kasama. Praise the name of Jesus.